Hello Cancer, Sun, Rising, and Venus signs. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 22nd. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang po na general reading ito, kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin niyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din ninyong isulat yan sa comment section po sa baba ng video. Thank you. We have occupation. Ayan, Cancer. So, maaaring ang focus ninyo ngayon is work. No? Maaring ganon. Or, maaari din na ipinapahiwatig ng card na to na kung ano man ang inyong ginagawa ngayon, that is what you really love to do. No? That is your passion, kumbaga. No? Maaring ganon din ang ganap. Yung nag-i-enjoy kayo sa trabaho ninyo sa ngayon. Courtship, may nagliligawan dito, no? Or maaaring malapit na tong may kasal, no? Maaring ganon. Maaring this is courtship happening in the workplace din, no? Maaring merong nandiligaw sa inyo or may nililigawan siguro kayo or may dinidate kayo na katrabaho. Maaring ganon din ang ganap. Lovers, yeah, definitely, no? Maaring may mga pag-level up dito. Maaring may mga plans na dito ang iba sa inyo sa pag-level up ng inyong relationship, no? Maaring meron na ditong magpo-propose talaga or maaring meron na ditong may engage or may magpapakasal na dito. So, maaring ang iba nandyan na sa conversation na yan. Pagsasama, no? Yung pagsasama na. Maaring katrabaho talaga ninyo yan. Ano? Nakuha ninyo yung person na yan sa trabaho, sa workplace. At yun ang iniisip ninyo. No? Maaring yun ang iniisip ninyo. Yung plans ninyo in the future. No? Maaring nandun na kayo sa stage na maaring gusto nyo nang mag-level up ang inyong dating stage. At gusto nyo nang mag-settle down. Gusto nyo nang magpakasal, mag-asawa na. Sudden wealth, ayan, budget, meron na agad kayong budget, there is a windfall coming in, malaking kaperahan na maaring dumating sa inyo. Cancer dito, this is definitely a gift from the divine universe, no? Maaring panalo to, no? Sa lottery, STL, or any game of chance, or maaring may magregalo talaga sa inyo dito ng malaking kaperahan, no? Yung bigla-bigla, hindi ninyo ito inaasahan. There is, marami kayong mga pinapangarap sa ngayon, Maaring marami kayong dreams ngayon regarding pag-aasawa, regarding sa romantic and love relationship ninyo, kung ano yung ine-envision ninyo for that. So, it feels like nandun kayo, no? Nandun ang focus ninyo kung paano ninyo yun matutupad. Kasi maaring meron din kayong mga pinagsisikapang mangyari ang inyong dream wedding, yung mga ganun ba, no? So, it feels like, papunta kayo doon sa, sa sitwasyon na yan, na gusto ninyo, na pag kinasal kayo, no? Kung ganito ang inyong sitwasyon, pag kinasal kayo, kung ano yung dream setup ng wedding ninyo, yun talaga ang mangyari. Yun ang maaring nasa plans talaga ninyo. And that, yung wedding na yan, that may involve travel, no? That may involve travel, maaring ang plans ninyo talaga originally, pag nag-asawa kayo, is to have a dream, destination wedding, no? So, maaring ganon, kaya maaring maraming travel ang involved dito sa preparation ninyo, no? So, what else? We have number 7 message. Ayan. So, may tawag. So, may tawag, may email, maaring ganon, no? Na, you know what? Dahil meron tayong occupation card, maaring yung communication na to is link sa trabaho, no? Maaring that is an international a job opportunity, no? Overseas
job opportunity, maaring ganon. At maaring magta-travel na kayo, no? Papunta, maaring nakakuha kayo ng trabaho abroad. Maaring ganon ang sitwasyon. Kaya may long distance travel na maaring mangyari dito for some of you. Definitely, no? Magbabago na ang inyong sitwasyon dito because, you know, maaring mag-migrate ka na din diretso sa ibang bansa pag nagpunta ka na, nagtrabaho ka na doon. So, maaring ano talaga yan, maaring may plans ka din na mag-stay ka na doon, di ba? Mag-settle down na doon ang ikaw at inyong pamilya or magiging pamilya, maaari din ganon. So, definitely maraming pagbabago dito ang mangyayari sa inyong relationship dahil magle-level up ng relationship ninyo, may mga pagpapakasal na, may mga engagement dito, magbabago na dito ang inyong tirahan, no? Kasi maaring, syempre, maglilipat kayo ng ibang bansa, magtatrabaho kayo sa ibang bansa. So, kailangan siguro dito na may napipick up ako dito na maaring ibenta ninyo ang mga property ninyo na may iwan dito, maaring ganon para makapagsimula kayo ng bagong buhay abroad. Maaring may ganon din ang ganap. At dito sa sudden wealth na maaring matanggap ninyo, diba? That is also going to change the course of your life. Maraming magbabago sa buhay ninyo kapag dumating din ang kaperahan na yan. Kasi maaring bibili din kayo ng bagong bahay, bagong property, diba? Maglilipat kayo ng ibang place of residence, yung mga ganon, trabaho, maaring mag-put up kayo ng negosyo. So, anything is possible when you receive that sudden wealth. So, good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 22nd. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading po ito kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon Rising and Venus signs dahil baka nandun ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din ninyong isulat yan sa comment section po sa baba ng video. Thank you. So, Scorpio house. Ayan. So, maaaring iba sa inyo mag-a-acquire ng bagong bahay, no? Maaaring nagpagawa kayo ng bahay at maaaring magmo-movie na kayo. Maaari din ang iba sa inyo dito may mga ginagawang renovations, no? Maaari din ang iba sa inyo dito, Scorpio, yung trabaho ninyo is linked sa real property, no? Maaring realtor kayo, maaring ganon, no? Or mortgage broker, maaring mga ganon, ano? We have despair. Ayan. So, may problema ang iba sa inyo dito, Scorpio. Hindi ito magra-resonate sa lahat, no? Kaya kunin nyo lang kung anong magra-resonate sa inyo, kung anong sasakto lang sa inyong sitwasyon. So, maaaring meron ditong dahilan ng, alam mo yun, yung namumroblema kayo, na-stress kayo, maaring trabaho, no? Maaring nawala ng trabaho ang iba sa inyo dito, maaring naghahanap ng trabaho ang iba, at nawawala na kayo ng pag-asa dahil maaring wala kayong makuha, no, na trabaho. Maaring ganun ang ganap. Siguro din namimili lang din naman talaga kayo siguro ng klase ng trabaho, kaya siguro hindi pa ninyo nakukuha yung perfect na trabaho para sa inyo. So maaring ganun ang sitwasyon din ng iba dyan, no? But number 32 yan, no? Yung card niyo. Number 32 becomes number 5 kasi 3 plus 2 is 5 and 5 resonates with change. Kaya, huwag kayong mag-alala, Scorpio, no? Huwag kayong mag-alala, huwag niyong problemahin ang problema ninyo sa ngayon at isipin niyo na lang kung ano ang maaari ninyong gawin para mas mag-improve ang inyong sitwasyon, para mabago ang inyong sitwasyon into a better situation. Kasi magbabago, mayroong pagbabago dito na energy, no?
your situation is going to turn around into a better situation. Yun ang malinaw na sinasabi ng card na to. Kaya, meron mang pintong nagsara sa inyo, asahan ninyo na meron dadating na pagkakataon at merong bagong pintong magbubukas para sa inyo, no? Kung ano man ang nawala sa inyo dito, trabaho man, bahay man, no? Tirahan man ang nawala sa inyo dyan, kaperahan man ang nawala sa inyo, nawala ang mga yan sa inyo dahil that is no longer for you. No, Scorpio, hindi yan ang para sa iyo at this time. Meron inihahandang mas maganda, mas bongga, no? Mas para sa iyo, mas dapat na para sa iyo, mas best para sa iyo, Scorpio, ang divine universe. Sometimes you really need to release something sa buhay ninyo so that you can make room para doon sa mga bagong papasok. And maaaring gano'n ang sitwasyon ninyo sa ngayon. Maaring nag-resign kayo sa trabaho, maaring natanggal kayo sa trabaho, but whatever the case may be, you know, Scorpio, meron parating sa inyo na something new, no? Kaya kailangan ninyong mag-release, kailangan ninyong may espasyo, gumawa ng espasyo sa sarili ninyo, sa buhay ninyo, para merong room, para may espasyo kayo doon sa mga bagong padating na opportunity sa inyo. Okay? Kaya, don't despair. Okay? Don't lose hope. Don't despair. Tandaan ninyo na always keep your faith and hope alive. Dahil when you hope for the best, when you expect for the best things to come, makakasiguro kayo, Scorpio, na with positive mindset, with hope and faith talaga sa puso ninyo, makakaasa kayong dadating ang kung ano ang ine-expect ninyo. Okay? We have court house. Maaring may pinaglalaban ang iba sa inyo dito. Maaring related yan sa bahay. Maaring related yan sa trabaho, no? Maaring meron kayong mga karapatan sa trabaho dito na pinaglalaban ninyo sa korte. Maaring ganon. Maaring property dispute din ito, no? Kasi meron tayong bahay. So, maaaring mayroong issue dito din sa property ninyo. Maaaring merong issue din sa mana ninyo dito, no? Na bahay or building or lupain. Maaaring ganon ang dahilan ng problema ninyo. Maaaring ganyan, no? Maaari din ang iba sa inyo dito may inaayos na will, may inaayos na taxes sa korte, no? Maaring ganun din ang sitwasyon ng iba sa inyo. We have another 5. Yan, pinapakita lang sa akin ng guides ko, ang number 23. See? We have 32, 23. So, baliktaran, ano? 32, 23. So, this is number 55 na. Dalawa na yung 5 natin. So, yung energy ng 5 dito sa reading na to, Scorpio, is very strong. Kaya, maghanda na kayo, no? Sa pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo. Maraming pagbabago, maraming changes dito ang mag-unfold sa buhay ninyo, no? We also have number 30, judication. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo dito, meron ng sitwasyon na nakaakyat na sa korte talaga, yung kung ano man ang iyong pinaglalaban. Maaari din na merong ano dito, usapin ng divorce, ng annulment, separation, mga ganon. No, maaring merong alimony na usapin din dito, child custody, maaring ganon. Maaari din na ang iba sa inyo dito, Scorpio, nagkukonsulta pa lang sa mga lawyers, no? Kung ano ang maaari ninyong gawin, no? Kung mas makakabuti nga ba sa mga, lalo na kung may mga batang involved dito, ang divorce or kung ano pa man ang maaring settlement na gawin, no? Kung magkakaayos pa ang mag-asawa, no? Maaring may ganong sitwasyon dito. So, maaring nagkukonsulta ang iba sa inyo dito sa mga abogado or sa other professionals sa tinitignan ninyo ang mga pros and cons, no? Ng magiging decision ninyo dito. We have change, yan. So, ito talaga. Change. And this is another change. So, napakalaking, napakalakas ng energy ng pagbabago. Maraming pagbabagong mangyayari dito sa pamilya, sa trabaho, sa relationship, no?
Ang dami. Maari din na pati place of residence ninyo magbago din ngayon. Maaring maglilipat din kayo ng bahay, maglilipat kayo ng tinitirahan, maglilipat kayo ng lugar mismo, no? Maaring maglilipat din kayo talaga dito ng set up din sa bahay ninyo. Maaring ganon. Kasi kung meron ng nangyayaring tension between you and your person, no? Kaya siguro may usaping hiwalayan, divorce, annulment dito. Maaring ganon ang sitwasyon. Kaya maybe yung gagawin niyo dito is to leave the house, no? Physically leave the situation. So maaring ganon ang ganap ng iba sa inyo dito. We have 19 coffin. Ayan. So, this is about endings, no? And look at that. Pinakita din sa akin ng guides ko yung number 9. Number 9 represents endings din. So, this is also ending, no? Since nakasara na ang coffin dito, ibig sabihin, tapos na to. Tinapos mo na or nagtapos na talaga. So, maaring ang sitwasyon na to is related sa relationship. Related sa love and romantic relationship. Maaari talaga na meron ditong usapin ng divorce at annulment, no? Depende sa kung nasaan kayo na lugar. Kaya meron ng relationship dito na nagtapos. Yun ang aking napipick up dito. Kaya papunta na talaga kayo dun sa paghihiwalay ng formal, no? Number 36, distant horizon. Ayan, so malaging malayo. Ngayon ang iniisip ninyo, ano? Malalim, maraming oras ang ginugugol ng iba sa inyo dito, Scorpio, sa pag-iisip. Yun ang aking napipick up dito, no? What else? We have occupation, number 34. Ayan, so maaari din ang occupation na to is related to this despair. Kasi maaari yung trabaho talaga din ang nagtapos dito, yung nagsara ng pinto para sa inyo, yung trabahong yan na maaaring illegal din ang pagkakatanggal sa iba sa inyo sa trabaho. Kaya maaaring yan ang pinaglalaban din ng iba sa inyo, Scorpio, sa korte. Maaaring ganun din ang sitwasyon, ano? Tingnan natin kung ano pa ang ganap. Final message ninyong thoughts. Ayan, tulad na sinabi ko kanina, na malalim ang iniisip, malayo ang nararating ng isip ninyo. Maraming oras ang ginugugol ninyo sa pag-iisip. Kasi maraming gumugulo sa isip ninyo ngayon. Kaya minsan siguro na panghihinaan na kayo ng loob, no? Minsan parang sumasakit na talaga ang ulo ninyo sa stress, no? Kasi ang daming sitwasyon na maaaring kinabibilangan ninyo sa ngayon, no? Maaring may problema sa trabaho, maaring at the same time may problema sa pamilya, maaring ganon, di ba? Maaring trabaho lang, sa trabaho lang ang problema. Maari din ang iba sa inyo sa relationship lang. So, depende sa inyong sitwasyon. So, kung ano lang ang sumasakto sa sitwasyon ninyo dito, Scorpio, yun lang ang kukunin ninyong mensahe. Otherwise, just leave it, no? Because ibig sabihin, hindi yan ang para sa'yo. Okay? So, Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 22nd at maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po, at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din ninyong isulat yan sa comment section sa baba ng video. Number 1, main male. Maaring kayo yan, Pisces, no? Or maaring you are dealing with a male person around this time. Main and main female. Ayan, so maaring mag-partner to, maaring mag-asawa, mag-girlfriend, mag-boyfriend, maaring ganon. Ito, no, maaring kayo to at ang boyfriend niyo or girlfriend niyo, maari din na you are dealing with a couple, no? At this time, Pisces.
judication. Ayan. So, maaring kayo to, no? Maaring kayo to. For some of you, it's not going to resonate with everyone, Pisces, so just take as it resonates, no? Maaring kayo ang merong kinukonsulta, no, sa abogado, sa judge, kung ano ang mas nararapat gawin sa inyong sitwasyon. Maaring meron ditong rift, no, between you and your person pagdating sa relationship ninyo, no? Maaring papunta yung inclination ng sitwasyon ninyo, maaring papunta sa divorce or maaring papunta sa annulment, depende sa kung nasaan kayong lugar, ano. Pero maaring papunta sa hiwalayan at maaring yan ang ikinukonsulta ninyo sa mga professionals, no. Tinitignan ninyo ngayon yung kung ano magiging sitwasyon. Kasi maaaring meron ditong involved na mga bata, no? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have expectations, ayan. So, parang nalulungkot kayo dito, no? Parang nalulungkot, malalim ang iniisip. Parang disappointed kayo, no? Pisces, maaaring disappointed kayo sa person ninyo dito, sa naging kalakaran ng inyong relationship, no? Yung ine-expect ninyo dyan ay maaaring hindi talaga nangyari, no? So, merong usapin talaga dito na mangyayari, no? Maaaring i-announce na ninyo to. Maaaring sasabihin nyo na ang totoong nagaganap sa inyo at ng person ninyo, no? Sa pamilya, no? Sa mga anak ninyo. Kasi maaaring hindi pa alam ng mga anak ninyo na gano'n na ang plano ninyong mag-asawa, no? Maaaring gano'n. Na maaaring maghihiwalay na. So, may pag-uusapang mahalaga dito, no? Ang buong pamilya ninyo. Yeah. Maaaring regarding yan sa titirahan ninyo or maaaring hatian ng property. Sino ang sasama kanino? Sino ang titira sa bahay? No? Sinong may iwan sa bahay? So, maaaring mga ganong sitwasyon ang pinag-uusapan dito or pag-uusapan ng pamilya, no? Distant horizon, ayan, so maaaring ang iba sa inyo dito, Pisces, may balak na talagang lumayo, no? Maaring migration, ito, ang paglayo ninyo, as in talagang malayong malayo. So, yun ang akin napipick up dito na maaring magdesisyon na kayong mag-apply abroad for migration or maaring yung pag-a-apply ninyo ng trabaho abroad or pag-a-apply ninyo ng migration abroad, maaaring yan din ang naging ugat, no, ng inyong napipintong paghihiwalay. Kasi maaaring yung person ninyo ay hindi payag, no, na mag-abroad kayo, yung ganon. What else? We have imprisonment. This could be the grounds dito. Kasi maaari din, Pisces, na hindi na talaga kayo masaya sa inyong relationship. Maaring sa hinahaba-haba ng panahon, maaring pakiramdam ninyo nakakulong lang kayo sa person ninyo. Kasi maaring wala kayong kalayaan dito na magdesisyon para sa sarili ninyo. Maaring wala kayong kalayaan na maging kayo, no? Maaring ang person ninyo is very controlling, no? Maaring ganon, kaya feeling ninyo imprisoned kayo sa inyong sitwasyon, sa napangasawa ninyo, yung mga ganon, ano? What else? Final message ninyo, change. Change is coming, no? Change is coming your way. Ito yung gusto ninyo na. Gusto na ninyong lumayo physically sa sitwasyon na kinabibilangan ninyo sa ngayon. Hindi na kayo hindi na kayo magpapatali diyan sa kung ano man ang sitwasyon na kinabibilangan ninyo, because you feel like it's very unhealthy already for you. It's time to go. It's time to leave, no? Nakahanda na kayong umalis. Nakahanda na kayong magbiyahe. Nakahanda na kayong talikuran ang sitwasyon na to sa inyong pamilya. Kaya siguro mag-uusap-usap na kayo kasi maaring ipapaalam na ninyo ito sa mga bata, ipapaalam na ninyo sa bawat isa sa pamilya kung ano ang totoong sitwasyon, no? So definitely magbabago dito ang course of your life, hindi lang ikaw kundi ng buong pamilya, no? So good luck kung ano man ang mangyayari dyan. Lagi lang kayong magdadasal, lagi kayong mag-iingat, and always listen to your intuition, okay? Para lagi kayong gabayan kung saan kayo
nararapat na pumunta or anong nararapat ninyong gawin. Okay? So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.